Hello, so ito yung reading natin for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. For those of you na gusto mong pa-personal reading, feel free na lang na pumunta sa aming um, Facebook page, Madam P. And open ako sa personal reading. Okay, let's start. Naayos ko lang kasi may kinukuha ko lang ang card na gagamitin ko for your reading. Okay, what do we have here for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo? This is timeless love reading. Paiwan na lang ng comment kahit kung heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. You discover the world. This is major arcana, the world, followed by the Queen of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. The world is a major arcana. Yung bottom of the deck is a Temperance, which is also a major arcana. Okay, so sa nakikita natin dito, you are being open pagdating sa opportunities, pagdating sa money, pagdating sa career. Might be yung iba sa inyo, actually may mga opportunities na pwedeng magbukas ng pintuan sa'yo. And yung iba pwedeng nandiyan na nga eh. And you are open. Ang gusto ko dito is that you are open, you are being patient. No, ganun naman talaga kasi may mga bagay or experiences sa buhay natin na pwedeng dumating. Tapos hindi naman automatic, alam mo na agad yon. Pwedeng it needs a lot of patience, pag-aaral, or pagte-train sa sarili para mas makuha or maging mas magaling dito sa part na ito. And I'm feeling like you are the kind of person na may abilidad kang maging magaling dun sa bagay na yon. And this is something new. I can see the word new here. So, yung iba, kung ano man itong bagong idea, bagong pintuan na nag-open sa iyo, you do have here the Temperance and the Ten of Cups. I feel like may involvement ng family or soon, makikinabang or mafe-feel din ng family mo yung kung ano man itong pinagkakaabalahan mo na ito. So, yung iba ito may kinalaman sa finances. And then also, I can see you being, anong tawag dito? No longer stagnant. Nandun yung feeling na, when you look at the water na gumagalaw, diba? Pag tumingin ka sa isang tubig at ito'y gumagalaw, umaagos, maganda tignan. Pero pag ito'y naka-still or walang kagalaw-galaw, no? Naka-steady lang, parang ang lungkot tignan. So, I can see you being happy, being productive. Tapos nakita natin yung family mo na involved dito and they are also happy, masaya din sila sa kung ano man yung mga accomplishment or mga new beginnings. And this is something unique. This is something na parang maha-highlight lalo yung mga magagandang bagay sa'yo. Okay? And sabi ko nga, pati pamilya mo ay makikinabang sa kung ano man ito. So, for the person that you're dealing with, sino itong person na kakonect mo? Page of Pentacles is here. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. You do have the Eight of Wands. Itong person that I can see the word visa, passport, Eight of Wands, Page of Swords. Maybe some kind of pagta-travel. I don't know. It feels so happy. This could be a person in the past na pwedeng ito not necessarily love related. Yung iba kasi it could be person in the past na pwedeng magre-resurface or babalik sa buhay mo. And I feel like yung presensya niya is magke-create ng happiness sa'yo. And you are someone na ang sarap maging kaibigan, kakilala, kasama, and maraming i-explore pa sa'yo. Marami pang madidiscover sa'yo. Ikaw mismo sa sarili mo, marami ka nadidiscover eh.
Na parang, ay hindi ko alam na magaling ako diyan, ay hindi ko alam na marunong ako niyan, and hindi ko alam na gusto ko pala yan. So, the more na ikaw ay umeedad, the more na mas naiintindihan mo, mas nakikilala mo, mas nalalaman mo yung mga parts sa buhay mo na hindi mo alam noon. And then kung ikaw mismo na ikakaroon ng interest sa mga bagong bagay, ito ring person na to, whether this is a past person or whether a new person, pwedeng younger than you, but there's a young personality, young energy dito sa person na ito. Nandun yung eagerness or kagustuhan na talagang ma-explore or malaman pa yung mga bagay-bagay sa'yo. So, nakakita tayo ng interest dito mula dito sa taong to. So, emotions. What is the emotions here? Please tell me. Three of Pentacles. Alam mo, parang I really do love the energy of the Three of Pentacles, the Fool. Kasi the moment na lumabas itong card na to, nakaramdam ako ng parang growth sa'yo. Although the number 3 is signifying the angel, the numerology number na nagpapakita ng growth. So, nakita ka ng growth sa'yo. But not only that, kasi nga yung energy is very intense, masarap sa feeling, you are getting the attention, makukuha mo yung mga attention ng ibang tao na which is kanina pa lang sa main energy mo, nakuha na natin yon. And I feel like ang dami ang nakamasid, nakatingin sa'yo. And if you are into social media, maybe you are a content creator or you are thinking of exploring the world of social media, yung iba sa inyo, maybe you want to create a page, kung hindi man ito to make content, maybe for your business, nakita tayo dito na magiging mas maganda or mas magfa-flourish siya. Magiging mas makukuha mo yung attention from other people, from especially clients, customers, followers. Ayan, nakakuha tayo ng ganong energy Iba't ibang taong mag-explore sa'yo or magtitingin sa'yo. And you do the Fool. Yeah, can you look at this guy dito sa picture? There's a man na nasa loob siya nasa taas siya ng isang tore, nasa isang taas ng building. It's like a daredevil kind of energy. Daredevils are like that. Hindi sila natatakot mamatay or hindi sila natatakot gumawa ng something na nakakatakot para sa iba. They actually, a lot of them is hindi naman dahil they want attention. Although part of it is kaya nila gagawin yon is because they want attention. Pero of course, yung iba, hindi naman. They just want thrill. They just want to be free. They just want to ilabas itong risk taking and walang takot na energy sa kanila, 'di ba? And this is you. I feel like you're getting the attention of other people. And pag may nakita kang lalaki nasa taas ng building, di ba mapapatingin ka hindi naman doon sa building but doon sa lalaking nandun sa taas. And that is the feeling. Maraming taong mamasdan ka, titignan ka, and they will look at you na at first they will think, bakit niya ginagawa yon? But the more you continue on doing what you are doing, the more na nakukuha mo yung interest, the more na sila ay na-admire ka. So, I feel like the more na ikaw ay nakukuha mo yung attention or pansin ng isang tao, ng mga tao, the more they will love you. Okay? Mas more na ikaw ay mamahalin nila, mas more na ikaw ay somehow magkakaroon sila ng attachment sa'yo. And ganun din yung sa usaping love. I mean, pagdating dito sa person na to, the more na ikaw ay nagkakaroon ng connection, communication, and attention mula dito sa taong to, the more na nagkakaroon siya ng attachment sa'yo. Emotions, please. Spirit guides, angel guides. Yung iba, I don't know, yung iba wala namang kakonect, but yung iba, paparating yung connection na to. By the way, I do feel a lot of pagod sa'yo. Be careful, or anong tawag dito? Try to rest.
pag may time ka, mag-rest ka, mag ano ka, ano tawag dito? Maybe you should try salt bath. Ayan. Lagi kong ginagawa yan. Especially, ito ang aking mostly ginagawa pagta tarot reading. So, nakukuha ko yung mga energy ng mga nare-read ko. And sa inyo, ganyan, yung mga iba sa inyo nanonood sa akin, problemado or may mga pinagdadaanan sa buhay, there are times like that, nakukuha ko din yung energy nun. So, after this reading, pagka may mga nanood sa akin na ganun yung energy nila, sobrang bigat or pagod yung nararamdaman ko. And, nakuha ko yung energy. So, of course, I try as much as possible to ground myself, use the power of crystals, meditation, yan yung mga ginagawa ko. And part of what I am doing is salt bath. Ayan, iyan ang isa sa pinaka hindi ko inaalis. Pag ako'y naliligo, lalagyan ko ng asin ang aking ipinaliligo, and that is to remove the negative energy. And I highly suggest, especially kung ang work or career mo is yun nga, ikaw ay nasa public or nakakakuha ka ng mga negative uh, energies, maybe from your customers, etc. Ayan, masasuggest ko na gawin mo rin yon. Egg cleansing is also uh, magandang gawin, magandang i-practice. And tinuturo ko yan kasi nga nakakaramdam ako ng negative energy sa'yo. Ngayon pa lang. And yeah. Emotions ng person na kakonect mo, you over the King of Wands and the Two of Cups. Emotion ng person na kakonect mo, sobrang interesado siya sa'yo, ano? Parang feeling niya ang dami niyo pagkakapareho, and if both of you are going to have conversation, parang feeling niya talaga hindi ito magiging boring because both of you shared the same personality or hobby, parang gano'n. May pagkakapareho kayo nitong taong to na parang sa kanya, gusto ka pa niya ma-meet. Kung wala pang, tawag dito, kung wala pang, ayan, binuksan ko yung ilaw. Kung wala pang pag-uusap or communication sa inyo ng taong to, I feel like pag nagkaroon, mahirap siyang tapusin because sabi ko nga, marami siyang gustong malaman sa'yo. And Two of Cups, this person wants you to be his or her partner. Gusto kanya maging partner. Kung wala pang, yung iba, kung wala pa talagang kakonect, talagang ito, taong to paparating na. Kasi, napapansin ka na niya. Okay? And I don't know kung paano kanya napapansin, yung iba through social media, yung iba through your business or whatever thing you are doing sa iyong career. Yan, kung ano man yung ginagawa mo sa career mo, pwedeng napapansin niya yan. And you're someone na parang gusto ko pa ng makilala ka pa, ng higit pa. Okay? So, anyway. In the future, in the near future, for those of you, Nine of Swords, why? Three of Cups, Queen of Swords, the Tower, Seven of Swords is at the bottom of the deck. Meron ka ditong Four of Cups, the Tower, and the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Major Arcana, the Tower. I'm feeling like there's emotion of pagka-cut off, pagtapos,
pag-iwas, pag-alis, or paglayo sa isang kaibigan. Like an the ending of a friendship with someone. You do have here the Four of Cups. So, nandun yung pag end or uh, pag-let go, pag-alis mo, or parang pinabayaan or paglayo mo sa isang kaibigan. Parang game is over. But I do feel like hindi ka malungkot dito. Mas nakukuha natin yung energy mo na natapos yung friendship or nagkaroon ng pag-end yung relationship connection mo dito sa friends na ito, because kailangan ninyong mag-move on and go on your separate ways para maging mas better. Okay, so some kind of goodbye. I mean, yung energy kasi ganito, no? Imagine yung feeling ng isang yung mga taong mga estudyanteng nag-graduate. Of course, when you graduated sa school, sa high school, for example, or college, whatever, nakikita natin, of course, kailangan mo nang magpalit ng direction kasi mas better ka na, mas alis ka na doon. And of course, yung pinagsamahan ninyo dito sa mga naging kaibigan mo, naging partner ng buhay mo, is, although nag-end, pero masaya, of course, merong improvement sa iyo may improvement sa kanya, both of you, a lot of you. Naging parte kayo ng growth. And hindi naman ibig sabihin is kailangan ninyo magstay doon. Of course, ganun nga yun, people come and go. Pero hindi ibig sabihin nun, wala, wala na talaga itong taong ito sa buhay mo. It's just that naging parte siya, oo. Pero hindi naman to the point na talaga magi-stay na siya forever or ikaw sa kanya. So, I can see an ending of something with regards sa pagkaroon ng kaibigan or dito sa particular friend na ito. And for you, it's sad, of course, malungkot, masakit, because you need to let go of this person na a lot of you is mahirap mag-let go. Kasi gano'n naman talaga ang, for example, na especially you are a Virgo, Virgos are usually like that Mahirap silang sabi na magtapon ng gamit. Mas ano pa nga mas marami ang Virgo na parang hoarder kasi merong vina-value or binibigyan ng value yung mga gamit or bagay kahit pa ito ay wala talaga siyang value. No, for you it's important, for you it's something na kailangan anong tawag dito? It's something important or kailangan itago kasi ganito, ganyan. So, may tendency sa'yo na mag-ganun. And pagdating sa taong, pwedeng a lot of you is ganun din. Okay? Pero, ngayon, masakit para sa'yo yung pag-let go. Pero nandun yung parang kailangan or dapat lang. Katulad nga nung feeling na kapag nag-graduate is that kailangan mo ring i-let go itong mga kaibigan o mga taong naging importante sa buhay mo. Okay? And yun yung feeling na parang, itong reading na to is about that, about teaching you how to let go, how to accept itong mga paglayo or pag-alis itong mga taong ito sa buhay mo. And why? Kasi nga, meron tayo nakikita ditong new person or new, what do you call this? Energy na paparating sa buhay mo coming from this King of Wands energy. So, siya yung paparating naman sa buhay mo.
And nakikita natin, meron naman siyang iaambag or magiging dahilan kung bakit magiging parte naman siya ng buhay mo. And, yeah. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.